Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola ay may dala-dala kong magandang balita na mangyayari sa September 2, 2025. Attention sa lahat ng ating mga minamahal na mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule September 2, 2025, ating alamin ang kumpletong detalye sa balitang ito. Ang malalaman mo na mga content ng aking vlog ngayon ay una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, ano ba ang oras ng inyong payout? Pangatlo, saan po ang payout venue? Pang-apat, ano ba ang kumpletong requirements na dapat dalhin? Panglima, mga dagdag paalala patungkol po sa inyong pong payout. Lahat po ng yan ay ilalagay at mapapakinggan po ninyo dito. Attention po sa lahat nating mga lola at lola, inaanyayahan ko po kayo na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan palagi ang payout ng ating mga senior citizens, ang benepisyo ng ating mga senior citizens, update ng ating mga senior citizens, ay i-subscribe mo na ang aking YouTube channel dahil araw-araw po ako nag-upload na mga content na ganyan para po ipalam sa ating mga minamahal na mga senior citizens. At kung nais mo na maging updated, kada upload ko ay notify ka, I just click the notification bell para sa gayon malaman mo kung ano na yung update sa mga vlogs na ginagawa ko. At sa puntong ito, hindi na natin papatagalin pa ang oras na pag-uusapan ang bagay na ito. Ang una sa ating listahan ay ang Barangay Old Bulatukan. Ang inyo pong payout ay magaganap po sa September 2, 2025 sa Barangay Old Bulatukan Covered Court. Ang pangalawa po natin sa ating listahan ay ang Barangay Salamanca. Sa September 2, 2025 ay meron po magaganap na payout sa Barangay Salamanca Covered Court. Alas 8 po ng umaga ang inyo pong payout. Ang kasunod po dyan ay ang Cebu City sa munisipalidad ng Dumanhog. Sa September 2, 2025, alas 8 po ang inyo pong payout sa Tubod, Duguan Gymnasium ang inyo pong payout venue. Kanina lang may natanong sa akin patungkol po sa payout ng Cagayan. And ngayon po ang sagot ay nakita ko na. Sa Barangay Gamad Igiig, Cagayan, sa September 2, 2025, meron po kayong magaganap na payout sa alas 7 po ng umaga sa munisipalidad po ng Igiig. Sa Lanao del Norte, meron po magaganap na payout sa September 2, 2025 at ang payout venue po ay magaganap sa Nunungan New Government Center, Sinibubong, Abaga, Nunungan, LDN. Ngayon naman ay lipat tayo papuntang Gensan or General Santos City dahil sa September 2 hanggang 4 meron po magaganap na payout sa inyo pong mga barangay na may total of 15,718 beneficiaries po na mga pensioners. Ngayon naman ay dadako tayo sa Quezon City. Dahil sa September 2, 2025 ay meron po magaganap na payout at pupunta naman po kayo sa Rise and Garden, Quezon City Hall Compound mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ang kasunod dyan ay ang Office of the Senior Citizens Affair ng Dunsol. Dahil sa September 2, 3, and 4, 2025 ay meron po magaganap na payout. Kindly check po sa inyong mga barangay. Sa Barangay Bawing Sigel ng General Santos City sa September 2, 2025, ang inyo pong payout ay magaganap po sa Barangay Sigel Gymnasium sa alas 8 po ng umaga. Magsisimula po ang inyo pong inaasam na payout. Sa City of Himamaylam sa probinsya ng Negros Occidental sa September 2, 2025, ito po yung mga barangay na magpi-payout. Barangay Agisan na may 82 pensioners, alas 8 hanggang alas 12:30 ng tanghali sa City Hall Ground po ang payout venue.
Sa Barangay Mambagaton na may 72 pensioners, Barangay Saraet na may 84 pensioners, Barangay Taulaban na may 84 pensioners. Ang oras po ng inyong payout, alas 8 hanggang alas 12:30 ng tanghali sa City Hall Ground. Sa Barangay Nabalian na may 78 pensioners, Barangay Kabanbanan na may 77 pensioners, Barangay Likbakaw na may 82 pensioners, Barangay Kabadyangan na may 80 pensioners. Ang inyong pong payout time alas 8 hanggang alas 12:30 ng tanghali sa Kabanbanan Gymnasium. Sa Barangay 1 na may 74 pensioners, Barangay 2 na may 76 pensioners, Barangay 3 na may 89 pensioners, Barangay 4 na may 82 pensioners, Barangay Karabalan na may 73 pensioners, alas 8 hanggang alas 12:30 ng tanghali sa Barangay 4 Gymnasium. Sa Barangay Karadyuan na may 92 pensioners, Barangay San Antonio na may 61 pensioners, Barangay Mahalang na may 85 pensioners, alas 8 hanggang alas 12:30 ng tanghali sa Karadyuan Covered Court. Sa Barangay Tuoy na may 81 pensioners, Barangay Suay na may 76 pensioners, Barangay Buena Vista na may 84 pensioners, alas 8 hanggang alas 12:30 ng tanghali sa Suay Covered Court. Ang kasunod dyan ay Barangay Baluan. Sa September 2, 2025, meron po magaganap na payout sa alas 8 ng umaga at sa Barangay Baluan Gymnasium po ang inyo pong payout. Sa Barangay Bula, sa September 2, 2025, meron po magaganap na payout sa Barangay Bula Gymnasium po ang inyo pong payout venue. At pumunta naman po kayo doon, kumpletuhin po yung dapat kumpletuhin, nang sa gayon ay hindi po kayo pabalik-balik po. Sa lugar ng Iloilo, sa Barangay Sambaludan, meron pong magaganap na payout sa September 2, sa alas 7 hanggang alas 10 ng umaga sa Beach Resort Cabanban, Oton, Iloilo City. At yun po ang mga lugar na magpe-payout bukas, September 2, 2025. At lahat po ng yun ay totoong mangyayari po. Hindi po iyon gawa-gawa. Baka may magko-comment na naman dito, fake news yan. Hindi po ito fake news. Lahat po ito ay may katotohanan at ayaw ko pong mag-manipulate ng mga misleading contents. Dito po ay totoo at ayaw ko pong linlangin kayo sa pagwawala ng views. Hindi po ako ganon. Kaya naman, na ngayon nalalaman nyo na, lahat po ng iyon ay dapat ninyo sundin. Pumunta kayo sa barangay ninyo bukas. At bakit sir hindi po nakita namin yung ibang barangay? Sa amin po bakit hindi po naibigay? So ang ano dyan, may mga barangay na nagpo-post sa Blue App or sa online, or yung iba naman hindi sila nagpo-post, sa gym nila mismo nagpo-post. So may traditional way, may modern way nagpo-post. So ang yung dapat gawin po, pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at alamin ang status po ng inyong social pension for indigent senior citizens. Nang sa gayon ay meron kayong idea ano na ba ang nangyayari para hindi po kayo blind at ma-behind. Okay. So, sa puntong po ito ay ibibigay ko na ang mga kumpletong detalye ng mga requirements na dapat yung dalhin sa social pension payout. Senior citizens o benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID,
voter's ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesenta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na may mayroong serial number, isang malinaw na Xerox ng government-issued ID kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID voter's ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga beneficiaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Pagdalahin ang mga beneficiaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga beneficiaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung original o kumpleto. Dagdag paalala, dahil uso na po or laga na po sa atin ng MPAX, ang dapat mong gawin ng ating mga senior citizens ay magsuot po ng face mask, madala po ng alcohol at magdala po ng assistant at sumunod po sa lituntunin ng payout sa inyo pong lugar. Huwag po pumunta kung hindi niyo po schedule dahil hindi po kayo makikater niyan. At pakiready po at pakicomplete na inyong mga requirements nang sa gayon hindi na po kayo ulit-ulit na mag-process. At ako po ito, si Ruel Mendoza Tanyo. Nagpapasalamat ng lubos sa lahat po ng mga sumusuporta at nanonood ng aking mga vlogs. At sa susunod po na mga vlog ko ay ipapaalam ko kung ano yung mga update sa mga payout ninyo. Salamat po sa walang sawang pagpanood ng aking mga vlogs. At hanggang sa muli, dito lang naman po ako. Bye-bye!